Wake up, Sir Jaren. Let's make a baby. Automatikong naimulat nang nagtutulog-tulugan na si Jaren ang kanyang dalawang mata. Sa bulong na iyon ni Nicola. Nagulat siya nang biglang hinatak ni Jaren ang kanyang dalawang braso, pahiga sa kama. Halos pumatong ng lalaki kay Nicola at nagkiskisa na rin ang kanilang mga balat, kaya naman naninindig ang mga balahibo ng dalaga. Bago magsalitay, tinitigan muna ni Jaren nang malalim ang buong mukha ni Nicola na namumungay pa ang mga mata pababa sa mga labi ng dalaga. Halos hinlilit na lang ang pagitan ng kanilang mga mukha, kaya amoy na amoy ni Nicola ang alak na ininom pa kagabi ni Jaren. Do you want to make a baby with me? Then, your wish is my command. Mahinang sambit ni Jaren sa garalgal na boses. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. What the heck? Ganito na ba kainit talaga sa Pilipinas? Hindi ako sanay na walang aircon sa paligid. Si Nicola Galvez, anak ng dating tanyag na negosyante na si Mr. Raul Galvez, na ngayon ay nakapiit na sa kulungan dahil sa mismanagement nito sa kanilang negosyo at pagkalulong sa kasino. Nagsimulang pagsubok na ito sa buhay ng mag-ama nang mamatay si Mrs. Evelyn Galvez, mami ni Nicola, dahil sa sakit na cancer. Labis na naghinagpis noon si Mr. Raul, at kahit ilang taon nang nakalilipas ay di pa rin matulungan ni Mr. Raul ang kanyang sarili na makamove on at nanatili pa rin yung sakit ng pagkawala ng kanyang asawa sa kanyang puso. Kaya naman, nang malulong si Mr. Raul sa kasino ay doon na rin siya nagkabaon-baon sa utang. Napatigil din nun sa pag-aaral si Nicola sa Harvard at napabalik ka agad ng Pilipinas para tulungan ng ama na maisalbang natitira pa nilang mga properties, lalong-lalo ng kanilang kumpanya. Ngunit huli na ang lahat. Huli na ang lahat dahil kinuha ng pinagkakautangan ng kanyang daddy ang kanilang mga negosyo bilang kabayaran sa mga di nito mabayad-bayaran ng mga pagkakautang. Ngunit, magpaganon pa man, nanatiling positibo si Nicola kahit pa dumating na sa point na wala nang tumanggap sa kanyang kumpanya sa mga pinag-applyan niya dahil hinaharangan na rin ito ng mga naging kaalitan ni Mr. Raul sa negosyo, kaya ngayon ay si Nicola lang nagsasuffer ng lahat ng iyon. Samantala, dahil wala na ring matitirhan pa si Nicolay, kailangan niyang mag-isip ng paraan para makasurvive. Ay, paano ko ba umpisahan to? First, I can't ask for help to my relatives, lalong-lalo na sa side ni Daddy dahil sobrang matapobre ng mga yun. Sa side naman ni Mami, si Lola sa bilang naman ng mabait sa akin, and the rest is history, kaya wag na lang. Second, I can check in a hotel din naman or stay in a condo suite dahil itong natitirang budget ko is good for my basic needs na lang, like food in order to survive. So, paano na to? Paano kaya ako makakasurvive nito? Ang taas-taas pa naman din ng pinag-aralan ko pero hinangharang pa rin ng mga walang kwentang kaaway ni Daddy. The only solution that she could think of is to find a job na mag-accept ng stay-in para kung sakali ay wala na siyang iisipin pa sa kanyang titirhan at pagkain. Ang goal din kasi ni Nicola sa ngayon ay ang makaipon kahit paunti-unti para mabayaran ang pagkakautang ng kanyang ama. Alam niyang malabo pa yung mangyari at mas malabo pa sa mga matang may gradong 1,000. Pero dahil kabilang sa personalidad ni Nicola ang pagiging positibo, matapang at masayahin sa kabila ng mga pagsubok, ay hindi siya kailanman hihinto na mabawi ang kanilang kumpanya na naging bahagi na rin ng ligasiya ng kanyang yumaong ina. Nasa BGC nun si Nicola habang bitbit ang kanyang dalawang luggage at patuloy pa rin sa pag-iisip kung paano nga ba siya makakahanap ng pansamantalang matitirhan. Maggagabi na rin kasi kaya kailangan ng magmadali ni Nicola. At baka mamaya ay mapilitan pa siyang doon matulog sa lansangan at iyon ang ayaw niyang mangyari. Kahit nga masakit na rin ang kanyang dalawang paa ay nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad para sa pagbabaka sakaling swertihin niya siya. Ano bang dapat kong pasukang trabaho na may stay-in? Waitress? Sales lady? Or, Di pa man natatapos ni Nicola ang kanyang sasabihin ay bigla siyang natigilan
nang masipatan niya ang isang piraso ng papel na nakapaskil sa may malaking poste doon sa kinaroroonan niya. Wanted Yaya. Stay in only. Namilog ang mga mata ni Nicola habang nakatitig sa piraso ng papel na yon. Halo-halo nga ngayon ang tumatakbo sa kanyang isip at tila napapailing pa dahil parang di niya matanggap ang mabilis na answered prayer na ito sa kanya ni Lord. No. Yaya? I have a lot of maids sa mansyon namin noon, kaya pretty sure na wala akong alam na gawaing bahay. At saka, hello? Ako? Magiging yaya? Sa ganda kong to? No way. Over my dead beautiful and sexy body. Hindi. Red flag yan sa akin. Mabilis nang ipinihitin ni Kulang kanyang katawan papalayo ng poste na yon nang bigla namang kumulog ng malakas na tila ba nagbabadya ng pag-ulan. Kahit na kani-kanina lamang ay sobrang init pa ng panahon. Napataas ang isang kilay ni Nicola sa kakinausap ang langit. For real? Talaga ngayon ka pa ulan gayong wala pa nga akong nahanap na matutuluyan? Inis na sambit ni Nicola, pero hindi siya papatinag. Kaya nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad habang hila-hila ang kanyang dalawang luggage. Hindi pa man siya nakakalayo ay bigla naman siyang natigilan nang may sumalimpan na isang piraso ng papel sa kanyang mukha. What the? Ano ba tong papel na to? Nang tingnan ni Nicolang nakasulat sa papel na yun ay lalong nagsalubong ang kanyang dalawang kilay dahil iyon din ang yung nakapaskil doon kanina sa may poste na may wanted yaya. Biglang napatawa siya ng alanganin. Sa pakiwari ni Nicolay, may gustong ipahiwatig sa kanya ang panahon at pagkakataon ngunit di siya papausig. Wala siyang pakialam sa anumang pahiwatig na iyon basta hindi niya papatusin ang pagiging katulong. No way. As in no, hindi talaga. Bang nasana muli si Nicola nang unti-unti nang pumapatak ang malalaking butil ng ulan sa hawak niyang papel. Gosh, bakit ngayon pa? Singal ni Nicola. Wala na siyang ibang masisilungan maliban sa 7-Eleven na nandun pa sa kabilang kalsada, kaya naman no choice na siya kundi ang dali-dali nang pumunta doon. Problema na nga't lalo tapos ay ayaw pang makisama ng panahon. Ang init-init lang kanina bigla namang umulan. Nakakainis talaga. Habang naglilita niya si Nicola sa may harap ng 7-Eleven at pinupunasan ang nabasa niyang damit at katawan ay napatingin naman siya sa kanyang bandang kaliwa. Kasalukuyang nakatingin sa kanyang isang matandang lalaki at babae na may kasamang dalawang maliit na bata. Nakahiga sila doon na ang tanging sapin lamang nila ay cartoon at mga bag nila na nagsisilbi nilang unan. Napatitig doon si Nicola at biglang na-imagine niya what if siyang nasa posisyon na yon. Bigla siyang napailing at umiwas na lamang ng tingin dahil hindi niya maatim na matulog sa lansangan. I can't be a maid, but I can't also stay here in labas of 7-Eleven. Kahit pa one night lang. No, I can't. Tila nandidiring sabi ni Nicola. Ilang minuto na rin ang lumipas ngunit di pa rin tumitila ang ulan. Malapit na rin gumabi at lumiliyok na rin ang kanyang tiyan dahil puno ng tables na nasa labas ay nanatili lamang siyang nakatayo doon. Di naman niya maiwasang hindi mapatingin sa mga kumakain doon ng mga cup noodles dahil halos kaharapan lang niya ang mga ito. Kaya naman panay ang pagliyok ng tiyan ni Nicola dahil hindi niya maiwasan ang masarap na amoy ng kinakain ng mga ito. Awang-awa na nga rin si Nicola sa kanyang sarili sa mga oras na iyon. Muli siyang napatingin sa isang pamilyar na naroon. At ngayon ay kasalukuyan silang kumakain at pinagsasaluhan ang mga nakuha ng mga bata na pagkain sa mga basurahan. Di naman namalayan ni Nicola na nakatingin na pala siya sa mga ito at pasimpleng napapanguya nang bigla siyang tanungin ng bata. Ate, gusto mo? Parang natatakam ka na eh. Sabi ng bata. Kusa ng laki ang mga mata ni Nicola nang nanumbalik ang kanyang ulirat. No, hindi ako gutom. Sabi niya sabay iwas ng tingin. Huminga na lang ng malalim si Nicola at muling pinagbasdan ng malakas na buhos ng ulan sa labas na malayo pa sa pagtila. Kailan ka ba titila? Na-stress na ako. Tila nang hina na ang boses ni Nicola
at naubusan na ng enerhiya. Maya-maya pa'y magkakamot sana siya ng pisngi nang magulat siyang hawak pa pala niya yung papel kanina na may nakalagay na wanted yaya. Talagang hindi mo pa rin ako tinatantanan? Gusto mo ba talaga akong magtrabaho sa'yo? Ayaw mo akong tigilan eh. Sabi ni Nicola sa hawak niyang papel at di niya namamalayang pinagtitingin na pala siya doon ng mga tao dahil wala siyang kamalay-malay na napalakas na pala ang boses niya. Ate, sabi ko sa'yo gutom lang yan. Kunin mo na to, huwag ka nang mahiya. Dagdag pa ng bata. Pero nanindigan si Nicola at nginitian na lamang niya ng alanganin ng bata. Dahil wala nang choice si Nicola at visible din naman sa ilalim ng bahagi ng papel na iyon ang number at address ng trabahong yon, ay napagpasyahan niyang doon na nga lamang siya sumubok at ang sabi na lang niya sa kanyang sarili ay isang gabi lang tapos kinabukasan ay maghanap siya ng iba pa. Fine. Dahil ayaw mo akong tantanan, pagbibigyan kita. Isang gabi lang. At after nun, aalis na ako. Pagkasabi nun ni Nicola ay kaagad na siyang pumara ng taxi. Malakas kasi ang kutob niya na matatanggap siya dahil confident siya sa beauty niya. Kaya sacrifice niya na ang 1/4 sa natitira niyang pera. Mabuti na nga lang din at nakapagpadaya na siya ng kanyang mga documents at credentials sa may recto para naman mas maging makatotohanan kung mag-apply siya ng trabaho katulad nga nitong kanyang pupuntahan ngayon. Baka kasi walang maniwala sa kanya kung ang nakalagay sa resume niya ay graduate siya ng Harvard tapos mag-apply siya ng katulong. Kaya naman lahat ay ipinabago niya. Hindi naman din kalayuan ang address na pinuntahan niya kaya naman wala pang isang oras ay nakarating na siya sa lugar ng kanyang pag-a-applyan. Pagkabayad ni Nicola ng pamasahe ay bumaba na rin siya ng taxi. Sandali siyang natigilan nang hindi niya inaasahang ganito pala kalaki ang bahay na pag-a-applyan niya. Malaman siyang sa laki at amidado siyang mas malaki ito sa kanilang mansyon dati. In fairness, ang laki. Hindi naman pala ako mabuboring kasi parang nakatira lang din ako sa sarili kong bahay. Napatingin naman siya sa may gate at sa may mga CCTVs na naroon. Ay bongga, automatic ang gate nila at talagang high-tech ang mga CCTV. Sino kaya may-ari ng mansyon na to? Excited akong makilala. Wala nang kasabi ka na wala na rin pinalampas pang segundo si Nicola. Kaya naman nilapitan niya na ang guardhouse na naroon. Hi Manong Guard, good evening. Masiglang bati ni Nicola. Bigla naman niyang naalala na dapat nga pala umakto siyang mahirap. Kaya naman napahawak siya sa kanyang bibig at muling inulit ang kanyang pagbati. Magandang gabi po Manong. Kumusta po? Ako nga pala po si Nicola at mag-apply po sana ako ng katulong. Muling bati ni Nicola. Tumayo ang gwardya sa katinitigan si Nicola mula ulo hanggang paa. Kahit gabi na yun ay maliwanag pa rin ang buong lugar dahil sa batbat ng ilaw ang buong mansyon. Samantala, pasimple ring inobserbahan ni Nicola ang gwardya na ngayon. Sa palagay niya ay pawang nagtataka sa pag-apply niya bilang katulong. Hindi naman kasi siya mukhang katulong at sa halipay. Sa kutis pa lang ni Nicola at pananamitay. Para ba siya ngang nagmamay-ari ng mansyon na yon? Katulong? Sigurado ka? Nagtatakang tanong ng gwardya, sabay angat ng tingin kay Nicola. Oo naman po, actually, ang ibig ko pong sabihin, sa katunayan po ay, galing po ako sa malayong probinsya. Wala na po akong ibang mapasukang trabaho maliban sa pagkakatulong. Sakto nakita ko po itong papel na nakapaskil doon sa may poste na naghahanap daw ng yaya. Baka po pwede ako Manong, kumpleto po ang requirements ko. Sabi ni Nicola. Di naman malaman ng gwardya kung matatawa ba siya o hindi dahil sa sinabing ito ni Nicola. Para kasing ang hirap paniwalaan na mahirap itong si Nicola dahil nga sa kanyang postura. Kaya pati ang gwardya ay duda sa kanyang katauhan. Iha, nakikita mo bang mansyon na yan? Napakalaki hindi ba? At mas malawak pa yan sa loob at lahat ng yan ay lilinisin mo. Sa kamay mo pa nga lang ay parang hindi ka pa nakakahawak ng spungha sa sobrang kinis. Napatingin si Nicola sa kanyang dalawang kamay at proud pa nga dahil na-appreciate ni Manong Guard ang kanyang kutis.
Nang bigla siyang mapaisip kung ano nga bang spungha. Nakahawak na po ako ng spungha, Manong. Hindi ba walis yun? At doon ay tuluyan ng napatawang gwardya. Komedyante kang bata ka ha. Tagasan ka ba? At saka napakarami mong dalang gamit. Naglayas ka ba? Hindi nga po. Naghanap nga po ako ng trabaho para maihahon ko sa kahirapan ng pamilya ko. Sa puntong yun ay, hindi na magandang timpla ng emosyon ni Nicola. Nagtitimpi na nga lang siya dahil sa pagiging matanong ng gwardya. Ganun ba? Sa katunayan niyan, Iha, ay hindi pa nga nakakahanap ang boss ko ng magiging yaya niya. Kung willing ka naman sa trabaho ay, bakit hindi? Tip ko lang sa iyo, Iha. Ang spungha ay hindi walis. Sponge yun. Panlinis ng mga plato. Sabi ng gwardya. Di naman malaman ni Nicola ang kanyang magiging reaksyon, kaya ngumiti na lang siya ng pilit at napakamot sa kanyang ulo. O siya, sige, dyan ka muna at itatawag ko lang kay boss saglit. At tamang-tama dahil kakarating lang niya. Pagkasabing yun ay, naghintay na lamang muna doon sa kanyang kinatatayuan si Nicola habang dinadayan ng gwardya ang landline sa loob. Kaya't medyo malakas na ang ulan ay, nasa silong pa rin naman si Nicola dahil may mini shed doon sa may labas ng gate. Habang naghihintay ay, binalikan naman ni Nicolang sinabi ng gwardya na ang espongha pala'y hindi walis, kundi sponge. Hinulaan na lamang niya yon para lang may sagot siya. Proud na proud pa naman siya. Sponge pala yun. Para ngayon ko lang nalaman yun ah. Bulong ni Nicola sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, nang makausap na ng gwardya ang kanyang amo, ay muli niyang tinawag si Nicola. Miss, pumasok ka na raw. Halika at sasamahan na kita. Tila nagliwanag naman ang reaksyon ng mukha ni Nicola sa sinabing iyon ng gwardya at dali-dali nang hinila ang kanyang dalawang maleta papasok sa loob. Maraming salamat po, Manong. Pagpapasalamat niya at ngumiti na lang kay Nicola ang gwardya. Nang marating na nila ang harap ng mansyon ay doon na nagpaalam sa kanyang gwardya. O miss, may iwan na kita dito. Nakikita mo ba yung hallway na yan? Diretsuhin mo lang yan. Tapos pagkanan mo sa dulo ay may makikita kang kwarto. Yun, doon ang opisina ni Boss Jaren. Kumato ka na lang, babalik na ako doon. Good luck sa'yo. Pahabol na sabi ng gwardya. Maraming salamat po ulit. Magalang na sabi naman ni Nicola. Nang siya na lang ang naroroon ay, marahan na siyang humakbang papasok ng loob ng mansyon. Bigla nga siyang nalula dahil sa lawak ng buong mansyon nang maigala ni Nicola ang kanyang mga mata. Wow! So huge yan. Very spacious yung loob. Ilan kayang katulong dito? Sa amin kasi parang, I think nasa 20 plus? Not sure. Kasi di ko pa rin namimit yung iba eh. Parang mga maids lang namin yun sa first floor. Anyway, sana matanggap ako dito para naman mas maging comfortable yung pakiramdam ko. Mahinang sambit ni Nicola sa kanyang sarili. Ilang sandali pa ay, tinungo na rin niya ang direksyon na tinuturo kanina ng gwardya. Habang binabaybay ni Nicola ang kahabaan ng hallway, ay di naman niya maiwasang mapating sa kanyang tagiliran na puro salamin upang tingnan ng kanyang sarili habang naglalakad na animoy, naglalakad sa red carpet. At sa wakas ay, natunto na rin niyang silid na tinutukoy ng gwardya nang makaliko siya sa kanan. Bago kumatok si Nicolay, inayos muna niyang kanyang sarili at kasuotan. Nakasuot naman siya ng puting blouse at itim na pants. Simple lang pero dahil fitted ay nababakat ang magandang hubog ng kanyang katawan at hindi talaga napagkakamalang mahirap. Nang makaayos na siya ng sarili ay itinaas na rin niyang kanyang kamay upang katukin na ang pinto. Katatlong katok lang siya ay may sumagot na kaagad sa loob. Come in. Malakas ang sabi ng isang lalaki. Si isip ni Nicolay, siya na marahil ang magiging boss niya. Kaya naman, di na nagpaligoy-ligoy pa si Nicola at pinihit na rin ang doorknob at pumasok na rin ang tuluyan sa loob. Magandang gabi ho, sir. Nautal na bati ni Nicola na kunwari ay nahihiya pa. Abala naman ang lalaki sa paglalaptop ng mga oras na yon. At dahil na natili pang nakatayo si Nicolay,
Umangat na rin ang tingin sa kanya ni Jaren. Jaren Nicolas, one of the hot bachelors sa buong bansa. Kilala ito ni Nicola sa mukha pero never pang nag-cross ang landas nila. Gwapo, may mala-adonis na katawan at higit sa lahat ay matalinong ilang mga karakter ni Jaren. Nung unay, party is life lang talaga itong si Jaren. Ngunit nang mamatay ang daddy niya, dahil sa atake sa puso ay sa kanya na inaisalin ang ligasiya at pagiging CEO, kaya kailangan niya ng mas maging seryoso. Kaya naman, para mas maging effective na CEO siya, ay kailangan niyang maging good role model. At umpisa niya na yon sa pagiging punctual sa lahat ng bagay. Aminado kasi si Jaren na sleepyhead talaga siya, ay talagang mahimbing matulog at madalas siyang napapatanghali ng gising. At ito ang dahilan kung bakit siya naghanap ng bagong katulong at iyon ay para gawin lang niyang tagagising niya. Have a seat. Utos ni Jaren kay Nicola at sumunod naman kaagad ang dalaga. So, do you have a resume? Tanong niya kaagad kay Nicola. Tumango naman siya at binuksan ng isa sa kanyang mga maleta upang kunin ang file case niya kung saan nakalagay ang kanyang mga important documents. Habang hinahanap ni Nicola ang kanyang resume sa kanyang file case, ay pasimple naman siyang napapatingin kay Boss Jaren. Nakita niyang nakakunot ang noo ng lalaki na ang tingin ay nasa kanyang dalawang maleta. Mamahalin kasi ang mga maletang yun at ang latest edition ng Gucci, kaya naman gumawa ng paraan si Nicola para pagtakpan ang bag niya na yon dahil alam niya at ramdam niyang may namumuo ng pagtataka ngayon si isip ni Jaren. Ay sir, titig na titig ka sa maleta ko ah. Di ko ninakaw yan ha. Mukha lang mamahalin pero third hand na yan sa may shop doon sa amin. At sobrang mura lang, kaya binili ko na. Pagsisinungaling ni Nicola. Pero parang mukha talaga siyang mamahalin, sabi ni Boss Jaren at parang walang balak na maniwala kay Nicola. Nako, hindi sir. Akala nyo lang yun. O siya, ito na pong resume ko. Wika naman ni Nicola, sabay abot na ng resume para may iba naman ang usapan. Okay. Wala nang naisagot pa si Jaren bagkusay. Inabot na lang ang resume ni Nicola na binibigay sa kanya. Okay. Nicola Galvez. Panimula ni Jaren na magsalita si Nicola. Kulit na lang po sir. Kulit pang palayaw ko. Pero ang totoo ay, naisip talaga ni Nicola ang palayaw na yon dahil sa narinig niya kanina sa may 7-Eleven nang tinawag ng lalaki yung babae na kulit, kaya naisip na rin niyang ang cute ng palayaw. Okay kulit. So, nakalagay dito sa resume mo that you're a high school graduate at Harvard University? Hindi nga. Namilog ang mga mata ni Nicola at napakamot sa ulo nang muli niyang silipin ang kanyang resume. At doon nga niya napagtantong nakalimutan niya pala yun ipabago. Muli naman siyang pinasadahan ng tingin ni Boss Jaren na tila lalong nagduda sa katauhan ni Nicola. Nagkamali lang yung pinag-edit ko sir. Sorry po. Paumanhin ni Nicola. Si isip ni Jaren, baka naman nanggaya lang itong si Nicola online, kaya naman hindi na rin niya ito ginawang big deal. Okay, it's just a minor error lang naman. Nakangiting sabi ni Jaren kay Nicola. May kung ano naman sa loob ni Nicola nang sa unang pagkakataon ay masilayan niya ang magandang ngiti ni Jaren. Marami na siyang nakasalamuhang mga mayayamang gwapo at mga kilalang personalidad, ngunit kakaibang kay Jaren para sa kanya. Parang biglang dumilim ang buong paligid at tanging kanilang dalawa lamang ni Jaren nakatutok ang spotlight. Anyway, you're from Bicol pa, so saan ka nakatira dito sa Manila? Wait. Saan nga ba ako nakatira? Nakalimutan ko nang ipinaglalagay ko sa resume ko. Ano ba yan? Anas ni Nicola sa kanyang sarili. Hindi na kasi niya ito chinek pagkabigay sa kanya ng fixer na inutusan niya, kaya naman di niya alam kung anong man nakalagay doon. Kung ano na lang po yung nakalagay dyan sir, doon pa ako nakatira. Pero ang nakalagay dito ay somewhere in Manila.
So, saan nga sa Manila? Muling napakagat si Nicolas sa kanyang labi at mas gusto na lamang niyang yakapin sa leeg ang fixer na kanyang inutusan hanggang sa magkulay violet ito dahil sa damakmak na pahamak ang idinulot nito sa kanya. Talaga? Somewhere ang nakalagay? Taga saan ba ako? Sambit ni Nicolas sa kanyang isip. Napahinto siya ng ilang segundo upang alalahanin kung saan nga ba bahagi ng Maynila noon sila nagpapa-feeding para sa mga bata. Siyang maraming populasyon na hindi talaga may isip ni Jaren na mayaman siya. Sa Tondo. Tama, sa Tondo. Taga Tondo po ako, sir. Pasensya na po at hindi ko na ilagay dyan. Nagmamadali po kasi ako nang gawin ko yan. Mukha namang kumbinsido si Jaren kaya naman tumango na lamang din siya. Okay, so hindi ko papahabain ang interview dahil mukha namang okay ka naman, trusted. Tama? Tanong ni Jaren kay Nicolas. Mabilis namang tumango si Nicolas. Oo naman po, sir. Super trusted. She attentively answered. Okay, you're hired. Hindi makapaniwala si Nicolas. Natanggap na kaagad siya sa trabaho. Hindi siya makapaniwalang ganun kabilis lang pala yun kumpara sa mga nagiging interview niya before sa mga nagiging katulong nila. Seryoso po? Wala man lang strength and weaknesses? Gulat na tanong ni Nicolas. Maging si Jaren ay nagulat din sa tanong niyang iyon. What? Wala sir. Natanong ko lang naman po. Pero talaga po, hired na ako? Oo. Ayaw mo ba? Siyempre gusto ko sir no. Ano nga pala po ang gagawin ko sir? Ang ibig ko pong sabihin ay yung magiging trabaho ko. Tanong ni Nicolas kay Jaren. Ibinaba na rin ni Jaren ang hawak niyang resume, saka itinoon ng atensyon kay Nicolas. You will be my human alarm clock. Diretsong sagot ni Jaren. Sa buong buhay ni Nicolas ay ngayon lamang niya narinig ang human alarm clock na trabaho, kung kaya naman ay napakunot ang kanyang noo. Human alarm clock? Ano pong ibig niyang sabihin? Takang tanong naman ni Nicolas. I'm a sleepyhead person. Gabi na ako nakakauwi galing office. Siyempre, stress na rin ako. At pagod that time. My goal is to wake up early every day. At hindi makakatulong sa akin ang simpleng alarm clock lang. So, I needed someone na manggising sa akin every morning before 5 a.m. At iyon lang magiging trabaho mo. Ang maging human alarm clock ko. It sounds so easy para kay Nicolas. Kasi yun lamang palang gagawin niya at ligtas siya sa mga gawaing bahay. Pero, syempre, hindi pa rin siya sigurado kung gaano ba kadali o kahirap gisingin ng lalaking ito, kaya iyon ang challenge sa kanya. Ngayon alam mo ng mga patakaran ko at magiging trabaho mo rito sa bahay ko. May katanungan ka pa ba, Colette? Sinabi ito ni Jaren, amo ni Nicolas sa kanya, habang nakaupo sa kanyang office chair sa loob ng kanyang opisina. Wala na po Sir Jaren, malinaw na malinaw and gets na gets ko. Basta alas 5 pa lang ng umaga. Kailangan magising na kita. Hindi ka pwedeng malate sa trabaho dahil ako ang malalagot kapag nangyari yon. Good, mabuti naman at naunawaan mo. Kung gayon, kung wala ka ng katanungan, maaari mo nang simulan na iba mo pang trabaho. Basta bukas ng umaga, ipakita mo ang husay mo sa paggising sa akin, okay? Copy and noted, Sir Jaren. Nakakaasa po kayo. Si Nicolas ay bagong hire na katulong ni Jaren Nicolas na mayaman, makisig, at higit sa lahat ay gwapo. Kung si Jaren ay may pagkaseryoso sa buhay, dala na rin ng laging nakaakibat na responsibilidad at mataas na respeto sa kanyang pangalan. Kabaliktaran naman nun ni Nicolas. Si Nicolas ay may ugaling kakaiba at bihira lamang sa karakter ng isang babae. Maingay, masayahin, energetic, at higit sa lahat ay may pagkamakulit. Nang matapos ng kanilang interview, ay pinasamahan na rin ni Jaren si Nicolas sa kanyang headmate na si Manang Sara upang isama ito sa magiging kwarto nila. Noong unang araw ni Nicolas ay naging maayos naman ang pagising niya kay Jaren. Naging matagumpay ang paghampas niya rito ng unan sa ulo.
Aminado si Nicola na napakahirap pala talaga gisingin ng kanyang amo at napakarami niya nang nagawang kalokohan bago siya mauwi sa desisyong hampasin na lang ito ng unan sa mukha para magising. Hindi naman siya napagalitan nito ngunit kung hindi kasi talaga magiging violente si Nicola sa pagising kay Jaren ay hindi talaga ito magkukusang gumising at kapag nangyari yun ay magiging kasalanan niya yon dahil iyon ang trabaho niya. Hanggang sa paulit-ulit na ganito na lamang ang kanyang ginagawa. Kaya naman naisipan niyang kausapin si Manang Sara patungkol sa paboritong pagkain ni Boss Jaren nila sa umaga para naman may pagluto pa niya ito bago niya gisingin ang kanyang amo. Manang Sara? Anong paboritong pagkain ni Sir Jaren sa umaga? Bala ko sana na bago ko siya gisingin bago ang alas 5 ay nakaluto na ako. At kung ayaw man niya, bala ko siyang pagbaunan ng pagkain. Interesadong tanong naman ni Nicola kay Manang Sara. Mahilig din kasi siyang magluto kaya naman mas ikatutuwa niya kung may pagluto rin niya ang kanyang amo. At ang pagluluto lang talagang natatanging niyang alam na gawin. Bagya namang napakunot ang noon ni Manang Sara sa pag-iisip. Wala namang paborito si Sir Jaren. Yung mga ordinaryong agahan lamang ang madalas niyang kainin katulad ng bacon, itlog, at tostadong tinapay. Hindi siya nagkakanin sa umaga. Mas malakas siyang kumain ng kanin sa gabi kapag kauwi niya. Pero minsan lang din naman siyang kumain dito dahil madalas ay sa restaurant sila kumakain ni Ma'am Ingrid, yung girlfriend niya. Sagot ni Manang Sara. Napatawa naman si Nicola na para bang may nakakatawa sa sinabing iyon ni Manang Sara. Ma'am Ingrid? May girlfriend na pala si Sir. Akala ko magiging matandang binata siya eh. Tatawa-tawa niyang sabi, sabay iwas ng tingin. Alam ni Manang Sara ang ganitong reaksyon ng dalaga na para bang may gustong ipakahulugan. Mabilis namang lumapit sa kanya si Manang Sara, sabay tingin sa paligid dahil nag-aalala siya baka may ibang makarinig sa kanila. Hoy, sus Mariosep kang bata ka. Itikaw mo nga yung bibig mo at baka may makarinig sa'yo. Mahinang sabi ni Manang Sara. Pero dahil wala namang ibang tao doon ay ipinagpatuloy pa rin ni Nicola ang kanyang pagbibigay ng komento. Aba, bakit Manang Sara? Totoo naman ang sinasabi ko. Napakaseryoso ng mukha niya at tila hindi niya alam ang kahulugan ng tumawa. Huli ko siyang nakitang ngumiti ay yung in-interview niya pa ako pero pilit pa. Lagi pang magkasalubong ang mga kilay na parabang laging naghahamon ng away. Sabi ng lola ko, kapag daw laging nakasimangot ang isang tao, maaga raw tatanda. At hindi lang yon. Kapag daw laging nakasimangot ang isang tao, ang ibig sabihin daw nun ay wala siyang love life, kulang daw sa dilig. Walang pakundangan pang dagdag ni Nicola. Napailing naman ang matanda at napatapik sa kanyang ulo. Diyos ko pong bata ka. Ano ba yung mga lumalabas sa bibig mo? Sambit ng matanda nang sabay silang matigilan at mapatingin sa kanyang likuran. May sinasabi ka, Nicola? Tanong ni Boss Jaren. Biglang nanigas ang mga paa ng dalawa sa kanilang kinatatayuan at maging ang kanilang mga pangay na stuck na rin dahil di nila akalaing naroon na pala sa kanilang likuran si Boss Jaren. Nakaramdam tuloy ng kaba si Manang Sara para kay Nicola dahil sa mga pinagsasabi nito kanina tungkol sa kanilang boss. Sir, kanina pa po kayo dyan? Utal na tanong naman ni Nicola, sabay nagbigay ng isang peke at nakakalokong mga ngiti. Napalunok naman ng matanda ng laway, sabay iwas ng tingin habang pinagmamasdan sila ni Boss Jaren. Actually, kararating ko lang at ang naabutan ko lang ay yung kulang sa dilig. What do you mean? Tanong ni Jaren. Kahit walang kinakain ay bigla na lamang nasamid si Nicola, sabay iwas ng tingin. Narinig pala ni Boss Jaren ang kanilang mga pinag-usapan kanina at nagpatay mali siya na lamang siya. Samantala, nag-isip na nga lang ng may aalibay si Nicola sa kanyang boss para lang pagtakpan ng kanyang mga nasabi. Ang ibig ko pong sabihin, magdidilig po ako ng mga halaman sa garden. Oo, tama. Magdidilig po ako sa garden. Sige po, maiwan ko na po kayo. Palusot ni Nicola
At saka nag-umpisa ng imarcha ang kanyang mga paa papalayo kina Manang Sara at Boss Jaren patungo sa garden. Nang maiwan na lang doon ng dalaway, si Manang Sara na lamang ang ginisa ni Boss Jaren. Yun ba talagang tinutukoy niya Manang Sara? Kalmadong tanong ni Boss Jaren sa matanda habang nakalukip-kip ang kanyang mga braso. Nagmaang-maanga na nga lang si Manang Sara na kunwari ay iyon talagang tinutukoy ni Nicola. Opo. Yun nga po yun. Sige po Sir Jaren. At ako ay may gagawin lamang din sa kusina. Maiwan ko na po kayo. Wika ng matanda. Saka nagpa siya na ring umalis. At naiwan na lang dun si Jaren. Muli namang napatingin si Jaren sa may direksyon na pinaglabasan ni Nicola. At sabay na napailing. At saka, bakit siya magdidilig? Ang lakas ng ulan sa labas Napangisi na lang si Jaren at napailing saka nagtungo na rin sa kanyang kwarto. Nang sumunod na araw, dating gawi, mas maagang nagising si Nicola kay Jaren. 4:00 pa nga lang ay, nagwa-warm up na siya para simulan na ang kanyang trabaho. Napagising kay Boss Jaren niya. Kailangan niyang magising ito ng maaga ngayon dahil sa napakahalagang appointment nito sa kanilang mga kliyente. Dahil may mga i-close silang mga deals at 9 AM ang call time ng meeting nila. Kung kaya naman, pagkasuot niya ng kanyang uniforme ay kaagad niya nang tinuwang silid ni Jaren at doon ay nadatnan niyang tila malalim pang tulog at himbing na himbing sa pagkakahiga. Here we go again, Mr. Sleepyhead. Ano pa bang dapat kong gawin sa'yo para lang magising ka? Nag-isip si Nicola ng paraan kung anong magiging strategy niya sa paggising kay Boss Jaren niya. Halos nagawa niya na nga ang lahat katulad ng pagkampas ng unan sa mukha, pagkiliti sa ilong gamit ang kanyang buhok, pagkiliti sa kanyang batok, paglundag ng paulit-ulit sa kama, at higit sa lahat ay ang pagsakay nito sa likod ni Jaren. Ngunit, kahit naging violent siya at lahat ay wala pa ring effect kay Jaren nitong mga nakaraang araw dahil napapadalas na ring late ang kanyang pag-uwi. Kaya naman, mas lalong nag-isip ng malalim si Nicola kung ano bang dapat niyang gawin. Lumakad siya papalapit kay Jaren sa may kama at doon naupo sa tabi nito. Nakakainis. Bakit ba kasi ang hirap-hirap mong gisinging lalaki ka? Sa lahat ng nakilala kong tao bukod sa sarili ko Ikaw nang pinakamahirap gisingin sa lahat. Ano kayang magagawa ko sa iyo ngayon? Hindi ka madaan sa dahas. Dahan-dahanin lang natin ngayon. Tingnan natin kung hindi ka pa magising. Nagbigay ng isang makahulugang ngisi si Nicola kay Jaren na may matalim na mga tingin. At siguradong kung anumang inaiisip na paraan ngayon ni Nicolay, posibleng pagsisihan niya ito sa bandang huli. Wala mang kasiguruhan kung magigising nga ba si Jaren sa gagawin niyang ito ay no choice na rin siya dahil malapit ng mag-5 ng umaga. Ilang sandali pa ay marahang inilapit ni Nicola ang kanyang mukha sa tenga ni Jaren at doon siya ay bumulong. Wake up Sir Jaren, let's make a baby. Automatikong naimulat ng nagtutulog-tulugang si Jaren ang kanyang dalawang mga mata sa bulong na iyon ni Nicola. Nagulat siya nang biglang hinatak ni Jaren ang kanyang dalawang braso pahiga sa kama. Halos pumatong ng lalaki kay Nicola at nagkiskisa na rin ang kanilang mga balat. Kaya naman nanindig ang mabalahibo ng dalaga. Bago magsalita ay tinitigan muna ni Jaren ng malalim ang buong mukha ni Nicola na namumungay pang mga mata pababa sa mga labi ng dalaga. Halos sinililiit na nga lang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Kaya amoy na umoy ni Nicola ang alak na ininom kagabi ni Jaren. Do you want to make a baby with me? Then, your wish is my command. Mahinang sambit ni Jaren sa garalgal na boses. Biglang nanigas ang buong katawan ni Nicola to the point na hindi niya na maigalaw dahil sa sinabing yun ni Jaren sa kanya na di niya alam kung totoo ba o hindi. Gusto sana niyang itulak ang kanyang boss Jaren papalayo sa kanya, ngunit papaano niya magagawa kung nakaipit na ang kanyang dalawang braso sa mga bisig ni Jaren at halos mapirat na ang kanyang katawan sa pagdagaan nito sa kanya. Habang tinititigan ni Nicola ang mga mata ni Jaren, para bang unti-unti siyang nilalamon nito. Nakatitig lang ito sa kanya mula sa kanyang mga mata
pababa sa kanyang mga labi. Di niya maintindihan kung ano bang trip ni Jaren ngayon. Ngunit sa mga oras na yun ay para na siyang isang kandila na unti-unti nang nauupos dahil sa lakas ng sindi ng apoy na nagdadala ng init sa kanilang dalawa. May kakaiba na rin ngang nararamdaman si Nicola sa bandang ibaba niya habang nakadikit sa kanya ang pang-ibabang bahagi ni Jaren. Shucks, Nicola. Ano ba yung mga iniisip mo? Stop that thinking. Itulak mo na siya. Ano pa bang hinihintay mo? Anas ni Nicola sa kanyang isip. Sa bawat segundong magkatitigan lang sila, ay mas lalo namang na-appreciate ni Jaren ang mukha ni Nicola. Is she really a mate? Bakit parang hindi naman? Nasa langit na ba ako? At may isang magandang anghel na sa aking harapan? Sino ka ba talaga, Nicola? Sambit ni Jaren sa kanyang isip. Sa araw-araw nga nilang pagsasamay, medyo nakakaramdam rin si Jaren ng pagdududa sa tunay na katauhan ni Nicola. Ramdam niya na may nililihim sa kanyang babae at iyon ang gustong matukoy ni Jaren. Samantala, dahil medyo naiilang na rin si Nicolay, minabuti niya nang pakawalan ng kanyang dalawang buhat sa pagkakahawak sa kanya ni Jaren. Sa kalakas loob niyang itinulak ang lalaki papalayo sa kanya. Ah! Napasigaw si Jaren dahil tila napakalakas ng pagkakatulak ni Nicola sa kanya. Kaya naman napakagat sa kanyang pang-ibabang labi ang babae. Oops. Sorry. Sorry, sir. Kayo kasi parang ahas, magaling manglingkis. Kakamot-kamot sa ulong sabi ni Nicola. Tutulungan pa sana niya si Jaren na makatayo, ngunit kusa nang bumangon ang lalaki nang nakasimangot. Masakit yun ha. Amazona ka ba? Of course not. I mean, hindi ah. Nabigla lang po ako. Sorry. That's okay. Sige na. Makakalabas ka na. Okay, sir. Sorry po ulit. Pagkalabas ni Nicolay, nakamasig pa rin sa kanya si Jaren. Sa di malaman na dahilan ay automatikong napangiti si Jaren. Hindi dahil sa nangyari kanina, kundi dahil gumagaan ang loob niya sa dalaga. Nang sumunod na araw, nang dahil wala namang gaanong appointment ngayon si Jaren sa opisina ay minabuti niyang sa bahay na lang muna magtrabaho. Isa pa'y gusto rin niyang makita si Nicola sa di malaman na dahilan, kaya doon lamang siya sa bahay. Sa umaga kasi, kapag wala doon si Jaren at kapag tapos ng responsibilidad ni Nicola sa kanya na maggising ay tumutulong din kahit papaano ang dalaga sa mga gawaing bahay kahit di siya marunong. Ngunit ngayon, gusto man niyang tumulong ay di niya magawa dahil masamang pakiramdam niya. Manang Sara? Bakit parang hindi ko napapansin si Nicola? Where is she? Nagtatakang tanong ni Jaren kay Manang Sara. Naku sir, kaya nga po ako nandito. Hinahanap ko po kayo. May trangkaso po kasi ngayon si Nicola. Nandun po siya sa kwarto. Napainom ko na rin po ng gamot. Ipagpapaalam ko na lang po na hindi muna siya makakatrabaho ngayon. Sabi naman ni Manang Sara. Ganun ba? O sige, magluto ka na lang ng mainit na sabaw para may mahigop siya. Pupuntahan ko lang siya sandali para makumustahin. Sagot ni Jaren at tumugod naman kaagad si Manang Sara nang may pagtataka dahil sa special treatment na ito ni Jaren sa kanyang kaibigang si Nicola. Okay sir, sabi niya. Matapos na ay pinuntahan na ni Jaren si Nicola sa kanilang kwarto. Pagkakatok niya ay matamlay namang sumagot si Nicola. Tuloy, bukas yan, sabi niya at tuluyan nang pumasok doon si Jaren. Nicola, mahinang bunga ni Jaren. Napabalikos naman si Nicola nang marinig niyang boses ni Jaren. Sir, ano pong ginagawa niyo rito? Aniya. Balot na balot ang kumot si Nicola at kahit mainit ang panahon ay nilalamig siya. May basang bimpo na rin sa kanyang noo. Nakalalagay lamang ni Manang Sara kanina. I just came here to check on you. Nabanggit ni Manang Sara na masama raw ang pakiramdam mo. Are you okay? Panimula ni Jaren. At mas maamo at mababa ngayon ang boses nito. Sipon lang po ito. Nangingilalim. Pero ayos lang po ako. Nakainom naman po ako ng gamot.
Bukas makapagtrabaho na ako. Matamlay naman na sagot ni Nicola. Hindi kita pinipilit kung di mo pa kaya. You can take a rest para mas makabawi ka ng lakas. Sagot naman ni Jaren. Maya-maya pa ay bumaling naman ang kanyang atensyon sa teddy bear na yakap-yakap nito. Minsan nang nakakita si Jaren ng gandang teddy bear na iniregalo pa ng kanyang kaibigan sa pamangkin nito. At sa pagkakaalam niya ay mamahalin ang bagay na yon. Anyway, is that your teddy bear? Tanong niya kay Nicola. Sandali namang natahimik si Nicola bago sumagot. Ito po, opo, regalo lamang ng isang kaibigan. Pero ang totoo ay, regalo pa ito sa kanya ng kanyang yumaong ina. Hindi naman namalayan ni Nicola na hindi pala niya naitago ang litrato niya kasama ang kanyang mommy at daddy na nasa kanyang tabi. Kaya naman nakita iyon ni Jaren. How are they? Parents mo? Takang tanong ni Jaren. Alin? Tanong ni Nicola, sabay turo naman ni Jaren sa litrato. In that picture. Sabi niya. Namilog naman ang mga mata ni Nicola, kaya kinabahan sa mga oras na iyon. Oo, parents ko sila. Sabi niya, sabay tago ng litrato sa kanyang likuran. Walang kamalay-malay itong si Nicola, na nagsagawa na pala itong si Jaren ng isang background check tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Doon nalaman ni Jaren na si Nicola pala ang nag-isang anak ng mga Galvez na matagal nang nawala sa industriya dahil na rin sa natabunan na ng natabunan ang mga isyo. Nakaramdam na nga ng awa si Jaren nang malaman niya ang totoo at sa kabilang banday, nakaramdam din ng pagkabilib kay Nicola dahil sa lakas loob nitong pagtanggap ng ganong klaseng trabaho. Kahit pa na siya ay nagpapanggap. Mas tumas ang tingin ni Jaren kay Nicola, knowing na kaya pinilit ng dalaga na makapagtrabaho ay para mapalaya niya na ang kanyang ama sa kulungan at mabawi na ang kanilang kumpanya nang sa ganun ay manumbalik ang dati nilang buhay. Anyway, I just came here para i-check ka. If you need anything kulit, just tell me, okay? Or sabihin mo kay Manang Sara. Your health matters the most. Magpagaling ka. Nagpagawa rin ako kay Manang Sara ng mainit na sabaw. Ubusin mo yun ha? Para manumbalik ang dating lakas mo. Lalabas na ako. Sambit ni Jaren nang may pag-aalala. Tumango na lamang din si Nicola hanggang sa tuluyan nang makalabas ng silid si Jaren. Anong oras na ba? Dapat nasa opisina na siya. Bakit nandito siya? Hoy, I'm sick and tired. Pero ginusto ko to. There's no turning back, Nicola. Bumawi ka ng lakas. Hindi ikaw to. Kailangan lagi kang malakas. Minang sabi naman ni Nicola sa kanyang sarili habang nakapikit ang kanyang mga mata. Sa ganitong panahon ay hindi maiwasan ni Nicola ang mapaluha dahil ang tanging naaalala niya ay ang kanyang mommy at daddy. Sila yung laging nandyan sa tuwing may sakit siya upang alagaan. Kaya ngayon, sa mga oras na to, hindi makontrol ni Nicola ang kanyang mga luha na pumatak. Hindi lang niya maipakita kanina kay Jaren na nalulungkot siya dahil nahihiya siya, pero ang totoo ay gustong-gusto niya nang umiyak. Sa kabila kasi ng pagiging matapang ni Nicola, masayahin, makulit at maingay, ay nagkukubli sa kanyang mga mata yung lungkot dahil sa pinagdadaanan nilang pagsubok ngayon ng kanyang ama. Pero kailanman ay hindi naawa si Nicola sa kanyang sarili dahil alam niya, naniniwala siya na hindi man sa ngayon ay makukuha na rin nila ng kanyang ama ang tunay na kaligayahan at may ibabalik na ang dati nilang pamumuhay. Kaya naman kahit nahihirapan na si Nicola ay hindi pa rin siya susuko. Nang sumunod na araw, gabi na rin nakauwi si Jaren. Maayos na rin ang pakiramdam ni Nicola at ngayon ay 100% na muli ang kanyang baterya at enerhiya. Nang masiguro ni Nicola na mahimbing na natutulog ang kanyang boss Jaren, ay lumabas na rin siya ng silid. Okay, mission accomplished. Tulog na rin ang gwapo kong boss. Mahinang sabi ni Nicola nang masaraduhan niya ng pinto ng kwarto. Sakto namang pagtalikod niya ay halos mapatalo na siya sa gulat. Isang matandang babae na ngayon ang nasa kanyang harapan at nakatingin sa kanya na nakataas ang isang kilay.
Who are you? Where's Jaren? Matalim na tanong ng babae. At sa tono pa lang ng pananalita nitong babae ay alam na ni Nicola na hindi niya magugustuhan ang hilatsa ng ugali nito. Tulog na po si Sir Jaren. Hindi na siya pwedeng istorbohin. Makakaalis ka na. Bawing sagot naman ni Nicola. Palibhasa ay ngayon lang niya nakita ang babaeng yon, kaya naman hindi niya ito nakilala. Mas lalo namang tumalim ang matingin ng babae kay Nicola at tila hindi na gusto ng isinagot nito. Wait, hindi mo ba ako nakikilala? At ikaw, sino ka ba? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng pabalang ah. Mataray na sabi ng babae. Ngumisi naman si Nicola dahil ang totoo ay wala siyang pakialam kung sino itong mistisang babae na nasa kanyang harapan. Ma'am, Miss, pwede po bang doon na tayo sa may living room mag-usap? Dahil napakalakas ng boses nyo. Baka magising po ang amo ko. At isa pa, wala akong pakialam kung sino ka. Bumalik ka na lang bukas at huwag mo nang istorbohin si Sir dahil akong malalagot sa kanya. Sige na, alis na. Hinawakan ni Nicola ang katawan ng babae at pinihit patalikod saka pursahan niya ng inakay pababa ng hagdan. Papalayo ng kwarto. Hey, what are you doing? Bitawan mo nga ako? Tunay, napasigaw na si Ingrid. Siya palang nobya ni Jaren. Dahil si ingay ng kumusyon ng dalaway, tuluyan nang nagising si Jaren. Kaya inalam niya ang ingay na yon palabas ng kanyang kwarto. Colette, anong nangyayari dito? Halatang galing pa sa tulog si Jaren dahil gulo-gulo pa ang buhok nito at humihikab pa. Sa kabilang banday, padabog na inalis ni Ingrid ang kanyang dalawang braso mula sa pagkakahawak sa kanya ni Nicola. Sa kasabay na silang humarap sa binata. Kaagad na lumapit si Ingrid kay Jaren at lumingkis sa braso nito na animoy isang ahas. Baby, sino ba yung babaeng yan? Nakita mo bang ginawa niya sa akin? She almost pushed me to the stairs para lang mapaalis dito sa bahay mo. Ipakilala mo nga ako sa kanya kung sino ako. Maarting sabi ni Ingrid, pasimple namang umirap si Nicola at tila dismayado dahil oras na sana ng tulog ni Jaren ay nasira pa ng dahil sa lintang babaeng ito. Nicola, she's Ingrid. She's my... Bakit di mo masabi? Ako na nga. Ako lang naman ang girlfriend ni Jaren. At ikaw, for sure naman na muchacha ka rito. Tandaan mo, ang magandang mukhang to. Dahil araw-araw mo na itong makikita dito. Malakas na sabi ni Ingrid. Hindi naman iyon nabanggit ni Jaren dahil ang totoo ay si Ingrid lang naman talagang nagpupush na silang dalawa kahit hindi naman sila. Masyado na rin kasi itong natali sa usapang fixed marriage na mariin namang tinutulan ni Jaren. Samantala, wala naman yung effect kay Nicola bagkusay hindi pinansin ang sinabing yun ni Ingrid. Pinalampas lang sa kanyang tenga dahil una sa lahat ay hindi naman siya interesado sa babaeng yon at ang concern lang niya ngayon ay ang nasirang tulog ni Jaren. Sir Jaren, bakit gumising pa kayo? May mahalaga kayong meeting bukas, di ba? Baka mirapan na naman kayong magising. Matulog na kayo dun at sabihin niyo sa tukong nakakapit sa inyo, SD, sa girlfriend niyo, na matutulog na kayo at mahirap kayong magising sa umaga. Di malaman ni Jaren kung matatawa pa siya o ano dahil natatawa na talaga siya sa reaksyon ni Nicola. Lalo pa nang ikumpara niya si Ingrid si isang tuko. Okay, let's just stop this. I have a lot of appointments bukas, Ingrid. I'm sorry pero kailangan kong makatulog ng umaga dahil ayoko namang pahirapan na naman si Nicola. Nagisingin ako. Biglang natigilan si Ingrid. Wait, siyang nanggigising sa'yo? Tanong niya sabay tingin kay Nicola. Yes, that's her job. May human alarm clock. Sagot ni Jaren na parang proud pa. Napangisi naman si Nicola sabay tingin kay Ingrid na halos lamunin na siya ng buo sa mga oras na yon. Bumuntong hininga si Ingrid sa kabahagyan ng dumistansya sa pagkakalapit kay Jaren. Fine, I thought kasi na free ka bukas kaya bala ko sana mag-overnight here. Pero sige, dahil marami kang appointments bukas, I will let you sleep well. Just try to wake up on your own ha, para hindi mo nakakailangan pa ng human alarm clock. Sabay tingin kay Nicola. So,
Una na ako. Sorry si Istorbo baby ha. I love you. Tumango na lang si Jaren. Akma pa nga sanang halik si Ingrid pero mabilis nang nakaiwas si Jaren paatras. Okay. Ingat ka. And you, Nicola. Matulog ka na rin. Maaga ka pa bukas. Okay, Sir Jaren. Bababa na po ako. Nakangising sabi naman ni Nicola sabay tingin kay Ingrid na parabang nang aasar pa. Nang makapasok na si Jaren sa kanyang kwarto ay bumaba na rin si Nicola habang si Ingrid ay niiwan pa doon sa kanyang kinatatayuan ng ilang segundo habang matalim na pinagmamasdan ang paglalakad ni Nicola palayo sa kanya. That brat! May diin niyang sabi at galit na galit. Samantala, ng mga sumunod na araw ay mas naging madalas ang pagpunta ni Ingrid sa bahay ni Jaren. Napapadalas na rin kasi ang pag-work from home ng lalaki dahil ang totoo niya ay dali yun kay Nicola. Kapag nandun si Ingrid ay lagi itong nakapulupot kay Jaren. Kaya naman ay napapatawa na lang si Nicola sa kanyang isip dahil minsan ay nasasabihin niya si Ingrid na minsan ay ahas at kung minsan naman ay tuko. Habang sa living room si Nicola at may inaayos sa pasimano ay nilapitan naman siya ni Ingrid nang nakahalukip-kip ang dalawang kamay. Maya-maya pa ay sa talas ng dila ni Ingrid ay bigla naman itong nagbitiw ng mga salitang masasakit at pinasaringan si Nicola kahit wala naman itong ginagawang masama na as if naman ay matatamaan pa ang dalaga. Marami na rin palang nawawaldas na pera sa iyo si Jaren, no? Sa tingin ko naman ay wala ka naman halos na ginagawa sa bahay na to maliban sa paggising sa kanya na kung tutuusin ay kayang-kaya ko namang gawin. Saan probinsya ka galing at anong klaseng gayumang ipinainom mo kay Jaren? Pasaring niya kay Nicola at sinamaan pa niya ito ng tingin. Sumagot naman si Nicola. Gayuma? Kung meron man po, bakit ko naman sasabihin sa inyo? At saka, hindi naman ako nagpumilit na maging human alarm clock ni Sir Jaren. Dahil sa pagkakatanda ko ay siyang nag-hiring ng position kaya naman inaplayan ko lang. Lalo ka sigurong nanggagalaiti sa galit sa akin kung ibinigay ko pa yung 100% ko sa interview. At saka, kung malakas naman po ang pananampalataya nyo sa pagmamahal sa inyo ni Sir Jaren. Wala kayong dapat ikagalit sa akin. Sige po, marami pa akong gagawin. Maiwan ko na kayo dyan, Ma'am Ingrid. Sabi ni Nicola na may diin sabay talikod na. Hindi na rin binigyan pa ni Nicola ng pagkakataon si Ingrid na magsalita pa kaya naman lalong pumutok ang butsi ni Ingrid sa galit. Samantala, habang bumababa si Jaren sa may hagdanan ay tinawag niya si Ingrid. Ingrid, sabi niya at nampalingon naman kaagad sa kanyang dalaga at mabilis na nagbago ang reaksyon ng mukha na kani-kanina lamang ay nakasambakol. Ngayon naman ay nakangiti na animoy isang malambing na anghel pero ang totoo ay nagtitimpi lang sa inis niya kay Nicola. Jaren! Masayang bungad naman ni Ingrid. Bumaling naman ang tingin ni Jaren kay Nicola sa halip na sagutin muna niya si Ingrid. Nicola, pwede ka nang magpahinga. Tatawagin na lang kita kapag may kailangan ako. Sabi niya sa dalaga. Alma pa sana siya pero pinilit niya siya ni Jaren. Sige na. Sabi niya kaya wala na rin siyang nagawa at sumunod na lamang sa kanyang amo. Sige po Sir Jaren. Tugon ni Nicola na para bang inaasar pa si Ingrid saka nagtungo na sa may garden. Hanggang sa pag-alis niya ay masama pa rin ang tingin sa kanya ni Ingrid na akala mo'y malalamon dahil hindi niya talaga gusto si Nicola. Jaren, masyado mo na yatang binibaby ang katulong mo dito. Bahala ka, ikaw rin. Baka sa sobrang tiwala mo, hindi mo na mamalaya na naubusan ka na. Pasaring ni Ingrid sa kasabay silang naupo ni Jaren. Napakamot naman sa noo si Jaren at nagtaka sa tanong na iyon. What do you mean? Anong kinalaman ni Nicola sa pag-usapan natin? Seryoso niyang tanong kay Ingrid. Wala naman. Napansin ko lang na masyado kang maluwag. Pinaalalahanan lang kita. Taas kilay na sabi ni Ingrid. I know what I'm doing, Ingrid. At isa pa, are you threatened by Nicola? Para kasing ang init ang pakikitungo niyo sa isa't isa. Usisa ni Jaren.
What? Me? Matitrethon sa isang katulong? Wala pa siya sa kalingkingan ng level at class ko, Jaren. So please, stop making an issue about that insecurities. I'm not like her, and she will never be like me. Tandaan mo yan. Nakangisi namang sagot ni Ingrid. If you say so. Matipid na sagot ni Jaren kahit na hindi talaga siya kumbinsido. Nang sumunod na araw, sa may garden ay naroon sina Jaren at Nicola na sweet habang pinapaliguan ng alagang aso ni Jaren. Oh, careful. Matitilos ang mga ngipin ni Skyla. Wika ni Jaren habang hawak-hawak ang kanyang aso, habang si Nicola naman ang tagahawak ng hose at tagasabon sa aso. Basically yan sa akin, sir. Hindi nyo na itatanong na mahilig din ako sa aso. Actually, I have 10 different kind of puppies. Kusang natigilan si Nicola dahil na-carried away na naman siya sa kanyang pagkukwento at nakalimutan na naman niyang mahirap nga palang role niya. Kaya naman ay agad niyang binawi ang kanyang sinabi. Ang ibig ko pong sabihin ay yung alaga ng dati kong amo. Marami rin siyang mga aso at ako rin ang nagpapaligo kaya sanay na ako. Pagbawi ni Nicola. Napapangiti na nga lang si Jaren dahil alam naman niyang nagsisinungaling si Nicola. At para sa kanya ay napakasarap magmasdan ni Nicola habang nagsisinungaling. Napansin naman yun ni Nicola. Oh, may nakakatawa ba? Para saan yung mga ngiting yan? Taas kilay na tanong ni Nicola kay Jaren. Umiling na lang si Jaren pero nakangiti pa rin siya. Wala. Hindi naman pumayag si Nicola kung kaya naman ang ginawa niya ay bigla niyang itinulak ang hose kay Jaren at ito ang kanyang pinaliguan. Wala ha? Yan, maligo ka, Sir Jaren. Humagalpak sa tawang sabi ni Nicola. Napatayo na rin nga si Jaren at kinuha na rin ang isang hose para basain din si Nicola. Nagmistula nga silang mga batang paslit na nagtatampisaw at naglalaro ng tubig. Tawa lang sila ng tawa na ngayon ay pareho ng basang-basa ang kanilang mga damit. Nang magkalapit silang dalawa ay kusa silang natigilan. Nagkatitigan silang dalawa. Abot-abot ang kaba ni Nicola ng mga oras na yon dahil sa unti-unti na ring lumalapit sa kanyang lalaki. Gusto man niyang humakbang paatras habang naabante ang lalaki ay di niya magawa dahil para bang nanigas na naman ang kanyang mga paa sa kanyang kinatatayuan. At ganitong-ganito rin ang kanyang pakiramdam nung iniga siya ni Jaren sa kama. Nang sa wakas ay mas malapit sila sa isa't isa. Ibinagsak na rin ni Jaren sa damuhan ang hawak niyang hose sa kamarahan at malumanay na hinawakan ang mukha ni Nicola. Dinama lang yun ni Nicola at hindi nabakita ng anumang pagpupumiglas o pagkontra. Gusto pang sana niyang ipikit ang kanyang mga mata dahil ngayon ay akma na siyang hahalikan ni Jaren. Ngunit bigla na lang dumating si Ingrid nang galit na galit. Jaren! Sigaw niya. Sabay namang napatingin ng dalawa kaya naman mabilis nang dumistansya si Nicola. Ingrid, pinapaliguan lang namin ang aso. Palusot ni Jaren. Although, hindi naman niya kailangan mag-explain, ngunit nagulat ang reaksyon niya, ay hinayaan na lang niya kung anumang lumabas sa kanyang bibig. Habang si Nicola naman ay tahimik lamang at nagpasya na rin siya nang unang umalis doon. Nang makapasok na sila sa loob ay, nang makapagbanlaw na ay, nagtungo na sina Ingrid at Jaren sa may balcony. Hindi naman sinasadyang mapadaan din doon si Nicola sa may balcony, kaya narinig niya ang tila nagtatalong sina Jaren at Ingrid. At sa palagay niya ay, dahil yun sa kanina. Who's that brat sa buhay mo? Katulong lang naman siya, Jaren. Pero kung maipagtanggol mo ay inam? May something ba sa inyong dalawa? Parang sumusobra naman yata ang closeness niyo. Gigil na tanong ni Ingrid. Shut up, Ingrid. I don't need to defend myself or to explain. Hindi ko nga alam kung ano yung nakikita at napapansin mo sa aming dalawa ni Nicole. Stop that illusion, Ingrid. Masyado mo nang itinatali ang sarili mo sa akin. May diing sagot naman ni Jaren. Hindi naman patalo si Ingrid. I know what I'm saying, Jaren. Ibang pakikitungo mo sa kanya kaysa sa akin na sarili mong girlfriend. How dare you doing this to me?
Tama ba yan, ha? Nakipaglaro ka ng basaan sa maid mo? Is it normal, ha, Jaren? O kung normal yun para sa'yo, bakit hindi kay Manang Sara ka nalang makipagbasaan? Bakit sa visit pang Nicola na yun? Wala akong ginagawang masama sa'yo, Ingrid. Ikaw lang naman tong buntot ng buntot sa akin eh. Huwag kang bumuntot para hindi ka masaktan. At nasa sayo yun kung pag-iisipan mo kami ng masama. Sa kalagitnaan naman ng argumento ng dalawa ay bigla silang natigilan nang biglang bumukas ang pinto doon na kinakasandalan pa man din ni Nicola. Nakasandal pala siya doon at nakikinig, kaya nang magbukas ang pinto ay bigla na lang siyang nadapa sa sahig. Napatingin sa kanya si Jaren at Ingrid habang si Nicola naman ay nakaposisyon na animoy nang huli ng palaka. Nicola, what are you doing? Kunot noong tanong ni Jaren. Tatawa-tawa namang tumayo si Nicola at napakamot pa sa kanyang ulo. Wala sir. May nakita kasi akong ipis sa may pintuan kaya hinampas ko. Sa paghampas ko ay bigla na lang bumukas ang pintuan. Pero wag po kayong mag-alala. Wala naman po akong narinig sa pinag-usapan nyo. Sige po, muna na ako. Sige na, ituloy nyo na lang yung pag-aaway pag-uusap nyo. Sabay alis ni Nicola. Napailing na lang si Jaren habang si Ingrid naman ay galit na galit pa rin sinundan ng tingin si Nicola. Okay, let's stop this nonsense talking. Marami pa akong gagawin. Jaren. Ngunit hindi na siya nilingon pa ni Jaren. Nung araw ding iyon ay umalis na si Ingrid na may sama ng loob sa kanyang puso. Kinagabihan, nang makatapos mag-dinner si Jaren ay bigla niyang hinanap si Nicola. At doon niya ito natagpuan sa may pool area at nagpapahangin. Masarap bang hangin? Mukhang uulan. Bunga ni Jaren kaya naman napalingon sa kanya si Nicola. Sir Jaren, bakit hindi pa po kayo natutulog? Anong oras na? Mahirapan na naman kayong magising niyan bukas. Sagot naman ni Nicola. Ngumiti si Jaren. Doon sa tabi ni Nicola siya ay umupo. Ayos lang ako. Sa tingin ko naman ay kaya ko nang magising ng maaga bukas. Sagot niya, sabay tingin kay Nicola. Talaga ba? So, hindi niyo na ako kailangan? Pabirong tanong naman ni Nicola. Hinintay niyang isasagot ni Jaren. Nakatitig lang siya sa binata. Of course not. I still need you, Nicola. Hindi lang naman pagiging human clock ang halaga mo sa akin eh. May mas malalim pa. Sagot ni Jaren. Biglang napalunok ng laway si Nicola sa sinabing yun ni Jaren sa kanya. Tila nga'y nakaramdam pa siya ng pagsisisi dahil hinintay pa niya itong sumagot nang nakatitig sa kanya. Kaya naman para bang nagbuka siyang tanga sa kanyang hitsura nang sumagot si Jaren. Ganun ba? Anyway, sorry nga pala kanina ha. Umiwas na ng tingin si Nicola, saka itinampisaw na lang ang kanyang dalawang paa sa swimming pool. Sorry naman saan? Gumaya na rin si Jaren kay Nicola. Diyan sa balcony, hindi ko sinasadyang marinig yun ang pinag-uusapan yun ni Ma'am Ingrid. Narinig ko talaga. Nagsinungaling lang ako kanina. Pag-amin ni Nicola. Napangisi naman si Jaren. Wala yun. That's okay. Alam ko rin. Narinig mo rin ang mga pinag-usapan namin. Maritis ka kaya? Pagbibiro ni Jaren. Bigla namang napahagalpak ng tao si Nicola, kaya naman di sinasadyang mahampas niya ng malakas ang braso ni Jaren. Ganito kasi siya kung tumawa. Laging may kasamang hampas. Aray, ang sakit nun ha. Nakangibit na sabi ni Jaren habang himas-himas ang kanyang braso. Humingi naman ng paumanhin si Nicola. Nako, pasensya na. Sobrang mapanakit kasi ako kapag masaya. Kaya kung ayaw mong masaktan, huwag mo akong pasayahin. Sabi ni Nicola. Kung ganun, okay lang pala na masaktan. Basta masaya ka. Muling natigilan si Nicola. Pinaninindigan na siya ng balahibo. Hindi na dahil sa lamig, kundi dahil na sa kilig. Kinikilig na siya sa mga banat ni Jaren sa kanya. Di man niya alam kung seryoso ba si Jaren sa mga pinagsasabi niya. Pero ang balak niya ay saktan na lamang ito. Alam din naman ni Nicola na
hindi siya magtatagal doon sa mansyon dahil balak na sana niyang ipaayos ang bahay na titira nila ng kanyang ama sa may probinsya mula sa kanyang mga naipon. Sa kanyang sweldo sa oras na makalaya na ang kanyang ama. Naku Sir Jaren, yan ang epekto sa inyo ng masyadong antukin sa umaga. Nagiging corny na kayo. Banat pa ni Nicola. Natawa na lang si Jaren. Hindi, kasi natawa ako sa marites nyo. Isang bilyonaryo. Tapos nagsasalita na rin ng Marites. Ang cute mo sa part na yun. Muling natawa si Nicola at ganun din si Jaren. Paano bang hindi ko malalaman yun? Iyon laging bukang bibig ni Manang Sara sa ibang mga katulong sa tuwing makikita niya ang mga ito na nagkukumpulan sa isang sulok. Kaya naman, kay Manang Sara ko talaga yung natutunan. Paliwanag ni Jaren. Okay. Ngayon alam ko na. Alam ko na si Manang Sara talagang pasimuno sa lahat ng kalokohan dito sa loob ng mansyon. Sabay pang naghagalpakan si Jaren at Nicola. Ilang segundo ring nabalot ang katahimikan ng kanilang kani-kanina lamang ay halos mautas na sila sa kakatawa. Siya nga pala. Kumusta ang parents mo? You can take leave if namimiso. Gusto mo silang dalawin ha? Karapatan mo yon. Bumaling naman ang kanilang usapan sa mga magulang ni Nicola. Kaya naman tila naging tahimik ang dalaga. Nagiging seryoso ito kapag magulang niya na ang napag-uusapan. Sa katunayan po, ay nakakulong ang tatay ko at ang nanay ko naman po ay matagal nang patay. Wala akong kapatid. Solo lamang ako kaya naman. Nasa akin ang responsibilidad ngayon. Seryosong sabi ni Nicola. Alam na ito ni Jaren dahil nakapagsagawa na nga siya ng background check kay Nicola. Sorry to hear that. Okay lang po yun. Sabi naman ni Nicola. At sa lalim ng gabing yun, kasabay ng malakas at malamig na ihip ng hangin na dumadampi sa kanilang mga balatay, sabay na lamang nilang pinanood ang mga bulalakaw sa kalangitan na di nila akalaing magpapakita sa kanilang dalawa ngayong gabi. Napatingin naman si Jaren kay Nicola at doon ay nakita niyang nakapikit ng mga mata nito at sa palagay ni Jaren ay nagwi-wish na si Nicola dahil batay sa mga sabi-sabi ng mga matatanda ay kapag makakita ka ng bulalakaw ay ipikit mo na lang iyong mga mata at humiling dahil sigurado raw na magkakatotoo yun. Hindi naniniwala si Jaren sa ganitong ngunit para sa kanyang wish para kay Nicola ay ginaya na rin niya ang dalaga na pumikit at nag-wish. Nang mga sumunod na araw, ay lumalalim na ang samahan ni Jaren at Nicola. Ay saka naman nakatanggap ng balita ang dalaga. Pwede na raw nilang tirhan ang bahay nila sa probinsya at nababalitaan din niyang malapit na rin lumabas sa bilangguan ng kanyang ama. Kaya naman, mabigat man sa loob ni Nicolay, kailangan niyang gumawa ng isang desisyon. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Tila ayaw pumayag ni Jaren na mag-resign si Nicola. Hawak ang resignation letter ay tumango si Nicola. Iniabot niya yun kay Jaren. Binasa ni Jaren ang resignation letter ni Nicola at doon niya nalaman ang dahilan ng pagre-resign nito. Lilipat ka ng bahay? Where? Sure ka ba sa lilipatan mong safe ka doon? Paano ka magsisimula? May trabaho ka na ba pagdating doon? Sunod-sunod na tanong ni Jaren. Alam ninyong nakakulong ang ama ko. Sa lugar na lilipatan niya, doon ako titira. Wala na pa akong magagawa dahil kailangan niya ako. At wala nang ibang mag-aasikaso sa kanya kung hindi ako lang. Nagingilid ang mga luha ni Nicola. Pero nanatiling nakayuko lamang ito at hindi tumitingin ng diretso kay Jaren. Nagbuntong hininga si Jaren at kinabig pabalik ang resignation letter sa mesa. Tumuhay naman si Nicola nang makita niya yon. Hindi ko na muna tatanggapin yan. Kailangan mo munang makahanap ng kapalit bago ko permahan yan. Pagmamatigas si Jaren. Nanginig ng bahagya ang laman-lamanan ni Nicola sa inis. Pagkatapos ng 3 linggo ay ililipat ng ama ko. Kailangan ko nga makaalis dito bago mangyari yon. Siya ang desisyon ko, Nicola. Pero, I said, nagdesisyon ako, Nicola. Please,
You can leave now. Nanggigigil sa galit na lumabas ng opisina ni Jaren, si Nicola. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla-bigla na lang nagsungit ang amo niya sa kanya. Isa pa alam niyang hindi naman talaga ganito kasamang ugali para hindi tanggapin ang resignation letter niya. Lalo pa tungkol naman sa daddy niya ang dahilan niya. I'm sorry for being so harsh on you, Nicola. Pero ayaw kong umalis ka. Kung alam mo lang sana ang nararamdaman ko para sa'yo. Gagawin kong lahat para manatili ka. Sambit ni Jaren sa kanyang isipan. Saglit pa kinuha ni Jaren ang kanyang cellphone at kinontak ang kilala niyang pinakamataas na pulis na may posisyon. Yes, Mr. Jaren. Anong may tutulong ko sa inyo? Sumagot agad ang pulis sa kabilang linya. I need you to help me on this. Kinausap ni Jaren ang kilala niyang pulis upang mailabas ang ama ni Nicola. Sa ngayon po naipasa ng papel ni Raul sa itaas for transfer. Pero gagawin ko po ang lahat para matulungan na huwag maituloy ang paglipat niya at mapabilis ang paglabas niya. Bigyan niyo po ako ng sapat na panahon. You think you can make it within 3 weeks? Hindi po ako mangangako, Mr. Jaren, pero gagawin ko po ang lahat. Ang laki po ng utang na loob ko sa inyo, kaya hindi ko po kayo bibiguin. Yun lamang ang sinadya ni Jaren sa pulis. Ang matulungan si Nicola na mailabas ang ama nito. Ngunit, yun ang nais ilihim ni Jaren mula sa dalaga. Ayaw niyang ipaalam kay Nicola na siyang maglalabas sa ama nito dahil nangangamba siyang baka tanggihan ng dalagang kanyang tulong. May iba siyang nais na gawin, yun pinag-iisipan ni Jaren kung paano siya magtatapat ng nararamdaman para kay Nicola. Yes, mahal na ni Jaren si Nicola at hindi niya na kayang itago at kimkimin yun. Ayaw niya nang patagalin pa dahil sa sabog ng nararamdaman niya para sa dalaga. Ayun nga lang, ang problema hindi alam ni Jaren kung paano siya magtatapat at paano siya magsisimula, kailan at saan. Dahil ayaw ngang pirmahan ni Jaren ang resignation letter ni Nicola wala siyang ibang choice kung hindi ang manatili sa mansyon. Na-stress tuloy ngayon si Nicola kung paano nang gagawin niya dahil hindi niya alam kung kailan pa makakakuha ng kapalit niya. Ang hindi niya alam ginagawa na ng paraan ni Jaren ang paglaya ng kanyang ama. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng halaman napadaan si Jaren. Hi. Magandang bati ni Jaren sa dalaga. Lumingon naman si Nicola na blanko ang muka. Magandang hapon po. Bati ni Nicola na hindi tumitingin sa mata ni Jaren. Tumikim muna si Jaren. Pwede mo ba akong samahan ngayon? Natigilan si Nicola. Ano naman kayang trip nito? Isasama naman ako. Saan naman kaya? Kapag naisip nito palibhasa, boss. Singhal ni Nicola sa isip-isip lamang niya. Saan po, sir? Marami pa po kasi ako talagang gagawin. So, I'm your boss, Nicola. Isasama kita dahil gusto kitang isama. And that's an order. Kung ano man yung gagawin mo, makapaghihintay yan. Now, prepare yourself please. Aalis tayo within an hour. Inirapan ni Jaren si Nicola nang nilampasan siya nito. Umuusok na naman ang ilong ni Nicola dahil wala naman talaga siyang magagawa kung hindi ang sundin ng utos niya. Agad siyang nag-asikaso ng sarili. Wala pang isang oras bumaba na siya at hinintay si Jaren sa labas. Ilang minuto lumabas na si Jaren. Napanganga naman siya sa suot ng binata. Bisteng-bista ito na naka-Amerikana pa, samantalang ang suot lamang ni Nicola ay simpleng kasuutan lamang na akala mo'y mamamalengke. Tiningnan naman siya ni Jaren mula ulo hanggang paa. Pasimple namang umirap si Nicola. Let's go. We still have time. Nagtungo si Jaren sa sasakyan niya at sa mismong driver's seat siya naupo dahil ayaw niyang magsama ng driver. Nanatili si Nicola na nakatayo sa labas ng sasakyan. Nicola, hop in. Hindi pa rin kumikibos si Nicola, kaya naman bumaba muli si Jaren. Anong problema mo? Sabi ko sumakay ka na, hindi ba? Saan po ba tayo pupunta? Sa ganitong suot ko samantalang kayo bisting-biste? Kayo na lang, sir.
Akmang tatalikod sana si Nicola pero bigla siyang hinatak ni Jaren. Hindi na nakapagsalita si Nicola at nagpumiglas. Isinakay siya ni Jaren nang ganun-ganun lang sa sasakyan nito. At habang nasa biyahe ay nanatili lamang na tahimik si Nicola. Bigla silang tumigil sa isang mamahaling butik. Bumaba na si Jaren at pinagbuksan ng pinto si Nicola. Halika na. Kumunot naman ang noo ni Nicola nang makita niya kung saan siya dinala ni Jaren. Anong ginagawa namin dito? Bulong ni Nicola sa sarili. Pumasok na sila sa loob at sinalubong sila ng isang babae na batid ni Nicola na may-ari ng butik. Ikaw nang bahala sa kanya. Sure, Jaren. Hindi ako mahirapan sa kanya. She has the beauty and the body. Samit ng babae habang iniikutan ng tingin si Nicola. Yes, she is. Sang-ayon naman ni Jaren na palihim lamang na tumitig kay Nicola dahil nakatalikod ang dalaga sa kanya. Sinimula ng ayusin si Nicola at si Jaren din ang pumili ng damit na isusuot nito. Pagkatapos ng halos isang oras ay lumabas na si Nicola suot ang gown na pinili ni Jaren para sa kanya. Kumikislap ang mamata ni Jaren nang makita niya si Nicola. Lalo itong gumanda kaysa simpleng ayos lamang. Nakataas ang buhok at suot ang long gown, nakitang-kitang hubog ng katawan. Idagdag pa ang design ng gown, nakitang makinis na likod ni Nicola. Nicola looks so stunning. Napakaganda mo. Puring-puri ang babaeng nag-ayos kay Nicola. Of course, si Nicola Galvez kaya to. Sagot niya sa kanyang isip. Halos hindi naman makapagsalita si Jaren sa pagkamangha. Alis na po ba tayo? Natauhan naman si Jaren nang tinanong siya bigla ni Nicola. Ha? Yes, we're going. Nagpaalam na si Jaren sa babae at inalalayan si Nicola na sumakay ng sasakyan. Habang nagdadrive si Jaren ay hindi niya mapigilang hindi mapatingin sa kagandahan ni Nicola. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Samantala si Nicola naman ay nanatiling tahimik at nakatanaw lamang sa bintana ng sasakyan. Ilang saglit pa ay nakarating na sila sa event na atinan pala ni Jaren. Bahagyan ng makalakad si Nicola dahil maraming mga negosyante at mayayamang tao ang naroon. Itinatago niyang kanyang mukha dahil alam niyang makikilala siya ng ilan sa mga ito. Hanggang sa may isang negosyanteng lalaki ang lumapit kay Nicola. Wow! Ang nag-iisang anak ni Raul. Kamusta ka na, iha? Tanong ng isang matandang lalaki kay Nicola. Huminga muna ng malalim si Nicola, samantala ay abala naman si Jaren sa pakipag-usap sa isang investor pero ang mata niya ay hindi niya inaalis kay Nicola. Nakita niyang lalaking kumakausap pilit sa dalaga. Okay lang naman po, tugon ni Nicola na iniiwas ang tingin sa lalaki. How about your dad? Where is he? Balita ko nakulong siya at wala ng lahat ng yaman ninyo. Kaya ba, pumatol ka na kay Mr. Jaren? Biglang tumaas ang dugo ni Nicola at sinamaan niya ng tingin ng lalaki. Nagkukumos ang dalawang kamay niya sa gigil at inis. Nais siyang sampalin ng lalaki ngunit nagtitimpi lamang siya. Tinitingnan naman ni Nicola ang lalaki na tila hinuhubaran niya siya. Pwede namang, sa akin ka na lang. Marami din naman akong pera. Dahan-dahang lumalapit ang lalaki kay Nicola at akmang hawakan ng dalaga sa pisngi. Please, stay away from my fiancé. Biglang sumigaw si Jaren na sa likuran na pala nila. Naalarma naman ang lalaki at mabilis na lumayo kay Nicola. I'm sorry, Mr. Jaren, pero may tatanong lang sana ako sa fiancé mo. Please excuse me. At tila napahiyay, umalis na lamang ang lalaki. Napabuntong hininga na lang si Nicola na tila naiiyak. Are you okay? Sinusubukan naman itong i-comfort ni Jaren. Hinawakan ni Jaren ang balikat ni Nicola, ngunit malakas itong tinabig ng dalaga at nagtatakbo sa labas. Nagulat naman si Jaren sa inastan ni Nicola, kaya naman sinundan niya ito sa labas. Naabutan niyang nagpupunas ng luwas si Nicola. What's wrong with you? Hindi na napigilan ni Jaren na hindi singhalan si Nicola
Dahil kanina pa siya nagtitimpi. Tumingin ng matalim sa kanya si Nicola. Anong problema ko? Ikaw, ito, lahat ng ito. Hinawakan ni Nicola ang kanyang suot na parang pinapagpagan. Ano? Kumunot ang noo ni Jaren na hindi naman talaga maintindihan ang sinasabi ni Nicola. Oo, ano na lang masasabi mo? Wala ka nang ibang masabi kasi wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Sa nararamdaman ng ibang tao. Yung pagpunta natin dito, na hindi mo man lang sinabi kung saan tayo pupunta para hindi ako nangangapa. Kung sa bagay, tama ka naman eh, boss kita. Kaya wala akong karapatan na magtanong. Pero sige, okay lang sana eh. Alam mo yung masakit? Hindi mo pa ako hayaan na makapag-resign. Kailangan ako ngayon ng ama ko. Magkaroon ka naman ng konsiderasyon. May sasabihin pa sana si Nicola nang bigla siyang siilin ng halik ni Jaren. Nanlaki ang mga mata niya habang hinahalikan siya ng binata. Sa halip na sabayan ni Nicola ang mga halik ng binatay, nainis pa siya lalo at naitulak si Jaren. Hindi pa nakontento ay binigyan pa niya si Jaren ng isang malakas na sampal. Bakit mo ginawa yun? Garalgal ang boses ni Nicola na unti-unting umaatas palayo kay Jaren. I like you, Nicola. Hindi ko alam kung paano, kailan, at bakit nangyaring bigla na lang kitang minahal pero gusto na kita. Mahal na kita, Nicola. At ayaw kong maalis ka sa paningin ko. I care about you. Kaya lahat ng mga paratang mo sa akin, papatunayan ko sa'yo. Walang katotohanan yun. Bigyan mo ako ng chance na patunayan ang sarili ko, Nicola. Gagawin ko ang lahat maging masaya ka. Hindi ko pinirmahan ang resignation letter mo kasi ayaw kong umalis ka. Ayaw kong malayo ka sa akin. Nangingilid ang maluhan ni Jaren. Umiling-iling si Nicola na nangingilid na din ang mga luha. Sa sarili mong kapakanan, para lang wag akong umalis ng mansyon ay malalayo ako sa ama ko. Swapang ka, Jaren. Nagalit si Nicola. Natigilan si Jaren at tila napipi. Nais siya sanang sabihin kay Nicola ang tungkol sa pagtulong niya dito na mapabilis ang paglaya ng tatay nito. Pero mas nanaig sa isip at diwa ni Jaren na huwag na lamang sabihin sa dalaga. Binalot sila ng katahimikan. Saglit pa ay sinubukan ni Jaren na umabante papunta kay Nicola. Umatras naman ito. Huwag kang lalapit. Umiling-iling pa si Nicola. Ilang segundo pa ay nagmadali na itong umalis at naiwan si Jaren na mag-isa. Walang kaalam-alam si Nicola at Jaren na kanina pa sila pinagmamasdan at lihim na pinapakinggan ni Ingrid. Dinig na dinig nito lahat ng pinagtalunan ng dalawa. Kaya naman abot hanggang tenga ang ngisi niya nang makitang tinanggihan ni Nicola si Jaren. Hindi ako dapat na makampante. Kailangan ko pa rin gumawa ng paraan para masigurado kong lalayuan ni Nicola si Jaren. Si isip-isip ni Ingrid. Samantala ay hindi napigilan ni Nicola ang mapaiyak nang makitang malayo na siya sa lugar kung saan niya iniwan si Jaren. Nasasaktan siya. Hindi naman niya talaga intensyon na saktan at pagsalitaan na masasakit si Jaren. May nararamdaman na rin siya sa binata, ngunit hindi sigurado si Nicola sa nararamdaman niya para dito. Naguguluhan siya. Ang tanging nasa isip ni Nicola ay ang kanyang ama at hindi niya alam kung saang puwang naroroon si Jaren. What's the commotion all about? Naabutan ni Ingrid na umiyak si Nicola sa may garden. Mabilis namang pinunasan ni Nicola ang kanyang mga luha at inayos ang sarili. Wala naman. Tumas ang kilay ni Ingrid. Tutulungan kitang makalabas ang father mo, Nicola. Nagulat si Nicola sa sinabi ni Ingrid. Anong sabi mo? Hindi ka naman siguro bingi, Nicola. Ang linaw ng sinabi ko, tutulungan kitang makalayang ama mo, pero sa isang kondisyon. Kumunot ang noo ni Nicola. Anong kondisyon? Ngumisi si Ingrid. Simple lang, layuan mo si Jaren. Tila tumigil ang pag-iikot ng mundo ni Nicola. Tila nabingi siya sa sinabi ni Ingrid, pero malinaw na malinaw pa sa malinis na tubig ang tuwiran nito. Bakit hindi ka na makapagsalita? Ayaw mo ba? Hindi mo ba kayang gawin ang kondisyon ko?
Naghalukip-pip ng braso si Ingrid. Wala ka namang ibang choice, Nicola. Bakit? Kasi kapag hindi mo ginawang gusto ko, nalayuan mo si Jaren. Gagamitin kong lahat ng kapangyarihan ko para mas madiin pang ama mo. At sisiguraduhin ko na mabubulok siya sa kulungan. Hinawakan ni Nicola si Ingrid sa braso. Gigil na gigil, galit na galit. Halo-halong emosyon niyang nararamdaman. Simula nang nagtatalo pa sila ni Jaren. Kaya naman sumabog na siya pagdating kay Ingrid. Iyong-iyon na si Jaren. Basta siguraduhin mo lang na iaalis mong ama ko sa kulungan. Iyan lamang ang mga sinabi ni Nicola at binitaw na si Ingrid. Muling umisi si Ingrid. I have your words. Nakataas ang kilay na sambit ni Ingrid. Wala nang sinabi pa si Nicola at lumakad na palayo hanggang sa hindi na ito natatanaw ni Ingrid. Nang makabalik si Nicola ng mansyon ay, kinuha niya ng pagkakataong yon upang makapag-impake ng gamit at tuluyan ng lumisan. Walang paapaalam na umalis si Nicola ng mansyon. Kaya naman ng pag-uwi ni Jaren ay, wala ni anino ng dalaga. Nalungkot si Jaren, pero hindi siya nawala ng pag-asa na makitang muli si Nicola. Lahat ng impluwensya niya ay ginamit niya upang makita ang dalaga. Dito niya nadiskubre ang dahilan ng pagkakulong ng ama ni Nicola at ang tunay nitong pagkatao. Ginawa ni Jaren lahat para mabawi ang kumpanya na naisanla ng daddy ni Nicola. Naging abala siya sa pag-aasikaso na babawi ang lahat ng nawala sa mag-ama. Ngunit lumipas ang mga araw at halos isang buwan ay naging mailap na rin sa pagkakataong makita ni Jaren si Nicola. Samantala, sa malayong probinsya na pala, naninirahan si Nicola kasamang daddy niya. Sa tulong ni Jaren ay nakalaya ito. Ngunit walang kalam-alam si Nicola na si Jaren palang tumulong sa daddy niya na makalaya. Ang pagkakaalam ni Nicola ay si Ingrid ang tumulong sa kanila. Hindi naman tumigil si Jaren na hanapin si Nicola. Iba talaga kapag ang tadhana ng gumawa ng paraan para magkita sila. Nagkaroon ng isang business trip si Jaren sa probinsya kung saan nakatira sila Nicola. At pagkatapos ng meeting ni Jaren ay dumiretso siya ng mall para bumili ng gagamitin niya sa loob ng isang linggong pagstay niya doon. Habang naglalakad ay may nakabangga si Jaren. Aray! Napanganga si Jaren na makita niyang si Nicola palang nakabangga niya. Nicola? Natigilan naman si Nicola at hindi malaman ang magiging reaksyon. Tila nag-slow mo ang kanilang paligid. Nagtama ang kapwa nilang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso at nakikiramdam sa sigaw ng bawat damdamin. Nagngingilid ang maluha ni Nicola at naisip si Ingrid. Walang ano-ano ay tinalikuran ni Nicola si Jaren na tila hindi niya ito nakilala. Naramdaman na lamang niya ang malumanay na paghatak ni Jaren sa kanyang kamay at muli ay panga siyang hinalikan ng binata. Sa pagkakataong iyon ay hindi pumalag si Nicola at hinayaan lamang si Jaren sa ginagawang paghalik sa kanya. Ilang saglit pa ay natawa na si Nicola. Itinulak niya si Jaren. Please. Mabilis na lumakad palayo si Nicola. Sumunod naman si Jaren. Bakit ka umalis? Bakit kailangan mong umiwas, Nicola? Alam kong isa lang tayo ng nararamdaman. Bakit hindi mo hayaan ang sarili mo na ipakita kung anong totoo? May pumipigil ba sa'yo? Hinarap ni Nicola si Jaren. Ikakasal na ako. Pagsisinungaling ni Nicola. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Jaren at hindi makagalaw. Hindi siya makapagsalita dahil hindi niya alam ang sasabihin, kung magagalit ba siya o magwawala. Ano nga bang pinanghawakan niya? Ano nga bang meron sa kanila ni Nicola para mag-react siya? Wala. At mahal ko siya. Huling sambit ni Nicola at tuluyan ang umalis. Tumaloy ang maluha ni Jaren sa pisngi habang pinagmamasdan si Nicola palayo sa kanya. Nadurog ng husto ang puso niya. Wasak na wasak, tila sinaksak ng maraming beses. Hagulhol naman si Nicola nang makita niyang wala na si Jaren sa pwesto nito nang iniwan siya. I'm sorry, Jaren. Sorry. Sa isip-isip ni Nicola habang patuloy na umiiyak. Hindi niya nais na magsinungaling at
at mag-ibento ng kwento. Pero para maisakatuparan ang masalitang binitawan niya kay Ingrid, ay pinili na lamang ni Nicola na pasakitan si Jaren. Lumipas ang 2 araw, ay naisipan ni Jaren na puntahan ang bahay nila Nicola. Ngunit hindi para dalawin ang dalaga, kung hindi personal na iabot kay Raul ang madokumento ng lahat ng ari-arian na naibalik na. Sinadya ni Jaren na pumunta doon nang wala si Nicola. Pagdating niya doon ay naabutan niya si Raul na nagsisibak ng kahoy. "Good morning, Mr. Galvez." Naggulat naman si Raul nang makita si Jaren. "Magandang umaga din naman, Mr. Just call me Jaren." Nakangiting sabit ni Jaren. I came here para iabot sa inyo ito." Inaabot ni Jaren ng isang brown envelope kay Raul. Agad naman yung binuksan ni Raul at laking gulat niya nang makita niya ang nilalaman ng brown envelope. "Totoo ba ito?" Nanginginig na iniisa-isa ni Raul ang mga papeles na hawak niya. "Hindi ako magtatagal dito. Babalik na po ako ng Manila. Kailangan ko nang umalis kasi baka maliit pa po ako sa flight ko. Kayo na pong bahala kay Nicola. Mahal na mahal niya kayo. At naipabalik ng lahat ng nawala sa inyo. Dahil sa hangarin niya, mapasaya kayo. At muli kayong magkasama." Tumalikod na si Jaren. "Jaren." Bumaling muli si Jaren kay Raul. "Salamat sa lahat. Tatanawin kong utang na loob ang lahat ng kabutihang nagawa mo para sa aming mag-ama. Lalo ng pagtulong mo sa akin na makalaya. Binigyan mo ako ng pagkakataon na mabuhay ng malaya at makasamang anak ko. Ikaw nagbigay ng pag-asa para sa akin na bumangon muli. Salamat." Ngumiti lamang si Jaren at tuluyan ang nagpaalam. Isang oras pag-alis ni Jaren ay dumating na si Nicola. "Dad, nandito na po ako. Nabili ko na yung kailangan ninyo." Ibinaba ni Nicola ang kanyang mga pinamili sa mesa at nakita niyang brown envelope na ibinigay ni Jaren kay Raul. Tila may nagtulak kay Nicola na tingnan ang nilalaman ng envelope at nanlaki ang mga mata niya na makita ang mga dokumento yon ng lahat ng kanilang mga ari-arian na napabalik na sa pangalan ng kanyang ama. "Oh, nandyan ka na pala. Ay, isa-surprise sana kita eh. Nakita mo na pala." Nakangiting sabi niya sa anak, saka napapakamot pa si Raul sa ulo. "Saan po ito nanggaling? Paano po ninyo ito nakuha, Dad?" Umiiyak sa tuwa si Nicola. "Nanggaling si Jaren Nicolas dito. Dala niya yan. Napakabait talaga ng batang yun. Kung kilala mo siya, anak, isa siya sa pinakamayamang bilyonaryo ng bansa. Sobra-sobrang tulong na ibinigay niya sa atin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mapapabilis ang paglaya ko." Natigilan si Nicola sa mga sinabi ni Raul. "Angat, hindi mo siya inabot." "Saan siya, Dad?" "Ha? Kanina pa nakaalis. Saan daw po siya pupunta?" "Sandali lang. Bakit ba?" "Just let me know, Dad." "Sa airport. Flight na daw niya eh." Walang sabi-sabi ay nagmadaling umalis si Nicola. Dalang sasakyan nila. Mabilis siyang nagpatakbo papunta ng airport. "Bahala na," sabit ni Nicola habang nagmamaneho. Wala mang kasiguraduhan kung makita at maabutan ni Nicola si Jaren, ay sinubukan niya pa rin itong habulin. Nang makarating si Nicola sa airport ay tila nalula siya dahil sa dami ng taong naroon. Hindi niya alam kung paano hanapin si Jaren at kung saan siya magsisimula. Ni oras ng flight ng binatay, wala siyang kaide-ideya. Hanggang sa bigla siyang nanlambot at nawala ng pag-asa. Umiyak na tumatanaw siya sa labas kung saan nakikita niya ang mga umaalis na eroplano. "Ako bang hinahanap mo?" Bumilis ang tibok ng puso ni Nicola nang marinig ang boses ni Jaren mula sa kanyang likuran. Agad siyang lumingon at hinarap si Jaren. Magsasalita pa sana si Jaren nang bigla siyang siniil ng halik ni Nicola. Ilang segundo matapos ang halik na iyon ay muli nilang pinagmasdan ang mukha ng isa't isa. "Bakit ka aalis? Hindi mo talaga pipigilan ang kasal ko?" Tanong ni Nicola na sinusubukan pang iprank si Jaren. "May magagawa pa ba ako? Kung may minamahal ka na, sino naman ako para pigilan ka?" "Jaren, kung mahal mo ako talaga, pipigilan mo ako." Ang tanong, mahal mo ba ako?
Tanong ni Nicola kay Jaren. Mabilis namang sumagot ang binata. Ano sa tingin mo? Hindi. Sigurado ka? Oo. Pwes, bakit sumunod ka pa sa akin dito kung sa tingin mo naman pala'y wala akong nararamdamang pagmamahal sa'yo? Tanong naman ni Jaren. Ngumiti naman si Nicola. Kaya ako sumunod kasi inutos ng puso ko. Mahal kita. Matagal na. Straight to the point na pagtatapat ni Nicola. Bahagyan namang napangiti si Jaren na parang kinikilig pa. Talaga? Tanong niya. Oo no, bakit? Di ka naniniwala? Gusto mo bang ipagsigawan ko dito sa buong airport? Paghahamon ni Nicola. Pinigilan naman kaagad siya ni Jaren dahil kilala niya ang dalaga na gagawin niya talaga ito. No need to shout it loud. Dahil ramdam ko naman kahit hindi bigasin ang mga labi mo. At mahal din kita, Nicola. Mahal na mahal. Pagtatapat naman ni Jaren, saka muli niyang hinalikan ang malabi ni Nicola. Matapos ang tagpong yun ay minarapat muli nilang bumalik sa bahay ni Nicola upang maghanda at iempake ang kanilang mga gamit pabalik ng Maynila. Naipakilala na rin ni Nicola ng maayos at formal si Jaren sa kanyang ama na magnobyo silang dalawa. Wala namang pagtutol doon si Mr. Raul bagkusay. Masayang-masaya pa nga ito para sa dalawa. Naikwento na rin ni Nicola kay Jaren ang totoo tungkol sa pagpapanggap niya at naunawaan naman yun ni Jaren. Maging yung ginawang pagbablackmail sa kanya ni Ingrid na buong akala niya ay ito talagang tumulong na mapalaya ang kanyang ama sa kulungan. Ay sinabi rin niya kay Jaren kaya naman nagkukumog sa galit ang lalaki kaya ito nang unang naging pakay niya pagbalik nila ng Maynila. Ang tuluyan ng putulin ang kung anumang relasyon ang meron sa kanilang dalawa ni Ingrid. Nang makabalik sila sa Maynila ay, sa wakas, nasa harapan ng muli ni Nicola at Mr. Raul ang kanilang kumpanya. I can't believe it. Nasa harapan ng muli tayo ng pinaghirapan ng iyong ina, Nicola. Maluhaluhang sabi ni Mr. Raul habang nakatingala sa pagmasid ng napakataas na gusaling iyon. Yes, Dad. Finally, bumalik na rin sa ating kumpanya. I missed my office there, even the ambience and smell. Sabi naman ni Nicola. Napatingin naman siya kay Jaren na nobyo niya na ngayon. Thank you. Siyempre, hindi naman mababawi ito kung hindi dahil sa'yo. Tatanawin namin itong isang malaking utang na loob, mahal ko. Dagdag pa ni Nicola. Hinalikan naman ni Jaren ang noo niya. You don't need to. Okay na sa akin ang makita ka. Kaya ng daddy mo na unti-unti na muling binubuhay ang kumpanya na matagal nang nawala sa inyo. Deserve nyo yan. Lalo na ikaw. Dahil isa kang mabuting anak, Nicola. Kaya nararapat lang na maranasan mulit ang mga magagandang bagay. Sabi naman ni Jaren, kaya medyo na-teary-eye si Nicola. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala. Si isip niya ay baka kaya noon ay pulit-ulit na nagpapakita sa kanya ang isang pirasong papel na may nakasulat na Wanted Yaya ay dahil nga may purpose siya rito at iyon ay ang makilala si Jaren at tunay na nabuhay ang buhay niya nang magtrabaho siya doon kina Jaren. Basta, alam kong hindi sasapat ang salitang salamat pero salamat pa rin dahil dumating ka sa buhay ko. Hinalikan na lang siya ni Jaren sa kanyang labi. Saka sabay-sabay na rin silang pumasok sa loob ng gusali. Habang si Jaren naman ay nakipaghiwalay na rin kay Ingrid at nagbanta pa ngang huwag silang guguluhin pa. Kaya naman, napilitan si Ingrid na bumalik na lang sa Amerika at tanggapin ang kanyang offer doon. Makalipas ang ilang buwan, bumabalik na muli sa dati ang dating sigla ng Galvez Corporation. Napabalik na sa trabaho ang mga dati nilang empleyado at ngayon ay unti-unti na ring napapaganda ang management at nadaragdagan na rin ang kanilang mga investors at unang-una doon si Jaren. Dahil ayos na rin naman ang lahat at wala ng problema pa ay nagpasya na rin si Jaren na mag-propose kay Nicola. Nakaagad na rin namang tinanggap ng dalaga dahil wala na rin namang dahilan pa para tanggihan niya yon. At di kalaunan ay naikasal na rin ang dalawa at ngayon ay nagdadalang tao na rin si Nicola para sa kauna-unahan nilang supling ni Jaren.
At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.